Attorney Salvador Panelo, former presidential spokesperson. Attorney, live kayo sa RMN DZXL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Good afternoon, Lourdes. Magandang hapon po ba ito sa inyo, Attorney? Palagi naman magandang araw sa akin. Ano po inyong opinyon sa pagkakasibak kay General Torre? Dapat lang, unang-una, dapat nga hindi na-point yan eh. Masama ang record niyan. Ang ginawa niyang pag-assault sa Kingdom of Jesus Christ, pag-aresto, pag-detini, pag-kidnap, Presidente Duterte. Tapos, yumabang pa. Yung kanyang ginawa kay Baste, kahit naman hindi siya hinahamon ng... Kasi pinapakinggan ko naman yung mga salita ni Mayor Baste, hindi naman siya hinahamon talaga eh. Talaga nagpasikat lang. Yung ginawa niya pang circus. Ginawa niya pang imagine, wala namang boxing match. Alam niya namang hindi darating. Talagang ano lang, yumabang masyado. At maliban pa dyan, yung ginagawa niyang pag-suway sa order ng Napolcom, yun, that made him very vulnerable sa pagtanggal. Talagang tatanggalin siya kasi hindi ka sumusunod. Ang civilian authority palaging dapat sinusunod. Attorney, sandali, sabi niyo yung kanyang pangalawa nang walang approval. Dapat siya nagkukonsulta siya muna. Attorney, sabi niyo siya ay may masamang record, nagyabang. Hindi ba naging controversial yan doon sa nung siya CIDG chief? Pati yung ginagawa niya ng pag-salakay doon sa Kingdom of Jesus Christ. Baga overkill yun. Attorney, naniniwala ho ba kayo na ito'y sarili niyang palo or sumunod lamang siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng Kingdom of Jesus Christ at kay Pangulong Duterte? Whatever, siya bilang isang pulis, alam niya kung ano ang legal at hindi. Kahit na inuutusan siya ng presidente o ng sekretary ng DILG, hindi siya dapat susunod kung alam niyang ito'y illegal. Obvious naman na illegal ang ginawa niya. Okay. Attorney, sa usapin naman po na baka ito'y pantapa lang sa usapin ng sabongeros at flood control, ano po ang inyong opinion? Alam mo, hindi mo naman matatapalan yung mga issue eh. Hindi ako naniniwala na may bagong issue, tatapalan. Hindi, palagi naman nandiyan ang issue eh. Pinag-uusapan pa rin eh. Kahit anong issue ang ipatong mo dyan, hindi mawawala pag lumabas na. Kasi ang tao palaging interesado sa mga ganyang anomalya. Ito raw po ay posibleng na pag-usapan, planado ng Malacanang para ilagay siya sa ibang posisyon. What is your opinion, Attorney? Hindi na. Paritiri mo na yan. Para makapahinga na yan. Kasi may dalawa na lamang po siyang pagpipilian, Attorney, di ba? Magretiro or manatili. Pero kung mananatili ka, wala ka ng power. So sa inyo po, mas mabuti magretiro na lang. Tama yan. Alam mo, ang problema sa mga yan, akala nila, pag nakatungtong sila sa kapangyarihan, forever na sila. Yan ang sakit talaga ng mga opisyal ng gobyerno. Hindi sila natututo. Na walang forever. Ang forever, yung pag namatay ka, yun, forever ka ng dead. Kayo ba ay nakapag-usap na ng mga Duterte regarding this, Attorney? Or hindi naman yung pinag-uusapan niya. The Dutertes don't have to talk about that. Yan masyadong hindi mahalaga para sa kanila. Okay, sa kabuuan po, sa tingin niyo po ito ay positive sa Marcos administration? Pinuri ko nga sa aking statement. Di mo ba nabasa? Pinadala ko sa inyo statement. Opo. The president should be commended for firing him because he has corrected the error of judgment of appointing him. Okay. Kasi sabi, pinakita niya na nagkamali siya. Kaya kung hindi siya nagkamali, hindi niya i-relieve yan. Okay. Attorney, magandang sinyalis yun na siya naman pwede naman siyang umamin ng isang mali. Okay. Attorney, maraming salamat sa oras mo, ha? Thank you. Okay.
DZXL.